Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, nasa round 11 na tayo. Ito na yung last round ng tournament. At kung mapapansin nyo po yung background ko, nakabalik na po ako ng Pilipinas. Ayan. Kasi after nung last round, awarding, after 3 hours lang, diretso na po airport, uwi na kagad sa Pinas eh. Kasi tagal na rin tayong kumbaga nag-adventure tayo, no? Galing pa tayo Thailand, tapos sa Indonesia. Syempre, kaya ang binook kong flight, pakatas ng tournament, sipat kagad. Ayan, so ito po yung round number 11. Ito na yung last round ng ating tournament. Ang kalaban ko po ay si FIDE Master Kurniawan Agus. At dito po ako yung white and siya yung black. So konting background lang dito sa laro namin. Going to the last round, ang standings po kasi, kapag naipanalo ko ito, aangat ako ng 5th place. Pagkatabla, maintain ako sa 6th place. And pagka natalo sa 7th place. So yung pong 7th, 6th at saka 5th, ang pinagkaiba lang po nun sa prices, $100 US. So pagka 7 ka, 300. Pag 6, 400. Pag 5th, 500. So dito, ang game plan ko, since ako yung white, mag-play safe lang ako, solid opening lang. So punta tayo sa ating game, ito po ang nangyari. So ako po yung white, black si FM Agus. So nag-knight F3, nag-knight F6 siya. So actually ito po, hindi ko expected na tira kasi yung mga previous games niya, D5. So pagka nag-D5 siya, mag-D4 ako, ang preparation ko, mag-C4 na ako eh. Papasukin ko na yung mga main lines ng opening. Kasi ito po, actually, tira ko naman way back, siguro mga 10, 9, 8 years ago. Kaso, napapansin ko kasi dito, maraming panalo, maraming talo, kokonti ang draw. So, pagka tinira ko to, either panalo or talo lang. Kaya, divert ako sa fianchetto. Kaso, pagka puro fianchetto natin ngayon, mapapansin nyo po, ang dami pong tabla. So, sabi ko, mainline ang gagamitin ko. So, pagka knight F3, knight F6, C4, dito nag-C6 eh. Ayan, ito po yung tinatawag na Slav defense. So, hindi ko masyado kasi na-review yung mga linya ko dito. Kung halimbawa mag-fianchetto tayo, hindi ko masyado na-review. Baka meron siyang mga prepared lines. Kaya ang ginawa ko, nag-knight C3 na lang ako. D5, capture, capture. D4, knight C6. So ito po yung tinatawag na Slav defense exchange variation, na meron pong very small advantage ang white kasi siya ang unang titira. No, bishop F4. Main line po dito is bishop F5 or A6 para walang knight B5 ideas. So dito meron akong very small advantage. Kita nyo naman, una tayo ng bahagya, tas meron siya mga butas. Pero safe na safe po itong opening para wala tayong katalo-talo. Ayan. So bishop G4, bishop E2. So apparently sinusundan po namin yung main line. Kinapture niya, capture, and then E6. Ayan. So pagka-castling, bishop D6, capture, capture, at dito sa move number 11, nag-offer siya ng draw. So actually, pinag-isipan ko muna, tinitingnan ko muna yung mga katay ko, no, kung kumusta ba yung mga laro nila. Nakita ko parang equal lang. So sabi ko parang okay, pwede nating itabla. Pero nilabang ko pa ng konti. So rook C1, castling, knight A4, knight D7, bishop E2. So gusto ko kasi naka-ready yung bishop ko dun sa A6, no? Para pagtalong ko ng knight C5, B6, bitin yung A6 pawn. So rook FC8, and ito na po yung parang
critical position. Kung gusto ko maglaban or gusto ko bang itabla na. Kasi dito pwede kong ipasok yan eh. Yan. Pagka pinasok ko yan, talaga sugalan na po ang kakalabasan, no? Kasi kakainin niya. Siguro pwede kong kainin ng pawn para meron akong 2 pass pawn dito. Or pwede ko rin kainin ng rook. Ganyan. Pagka atras niya, basagin natin ng ganyan para meron tayong parang rook na medyo aggressive. Pero naisip ko kasi marami tayo mga winning positions, no? Kung napanood niyo po yung mga in-analyze natin, maraming winning positions, hindi ko naman na ipapanalo. Tapos ito po, take note, lalo na itong ganitong setup, sugalan din po yan kasi hindi naman yan panalo kaagad porket may pawn ka dyan. Kasi isa sa mga linyang iniisip ko, halimbawa pagka mag queen d2 ako, baka mag a5 eh. Ayan oh. Ito yung mga tirang nakakatakot. Kasi naiiwan na po parang na isolated pawn yung pawn ko sa c5. Pagka ganyan, knight e5 atakado. Ang lakas ng pawn sa a5 oh. Take note, pagka nag-a3 tayo, mag-a4 yan, hindi na natin madepensa nito, baka ma-isolated pawn. So talagang magiging magulo po yung laban, parang sugalan. Kasi 50-50 na po ang chance natin doon. No? So ang ginawa ko, queen d2, knight e7, and then palitan ng pyesa. So ayan, nag-play safe lang tayo, nagkatutukan, and tabla ang kinalabasan. So bishop, actually ito may lamang pa daw konti eh. Iniisip ko rin to eh, pagkakain, may pawn tayo doon, tapos ganoon ulit ang idea. Pero parang wala ako sa mood na makipaglaban na po. Kasi hindi natin nga na ipapanalo. Tapos, actually, yung last round, hindi ako masyado nakatulog. Konti tulog natin. Sabi ko, medyo risky pagka nilaban pa natin. Although may lamang ng konti, ayun, bahagya po. Pagka knight c5. Pero ayan na po, nagtabla na kami dito. So, ipapakita ko po ang naging final standings ng tournament. Ayan. So, kung makikita nyo po, sa 12 players, tayo talaga ang nasa gitna. So, pang 6 place with 6 points. So, ayan po. 6 points. Ang nag-champion ay si FM Hafiz Arif Abdul. Yan po yung natalo tayo nung round number 5. Yan ang actually sumira na momentum natin kasi 3.5 out of 4 tayo. Tapos nung natalo tayo sa kanya, sabog yung momentum. Kasi lamang pa tayo dun eh, natalo pa. Somehow parang na-hypnotize niya tayo. With 8 points, si Firman Farid siya, 8 points din. Itgelt Kuyag Sogti, 7 points. Ito yung isa nating talo, si Ervan, with 7 points. And ayan po tayo, yung 5th and 6th, si Wayudi with 6 points and me, 6 points. So, in the middle of the pack tayo. And ayan po ang round number 11 game natin. So, meron tayo mga konting video clips. Hopefully, ma-enjoy nyo po yung video clips. Pagka kung ilan ang na-prize ko, kung pang ilan ako sa tournament, may mga video clips po, yung awarding ceremony, and anong ginawa natin bago tayo umuwi. So, abangan nyo po yan nasa clips natin na kasunod nitong part na ito. And kung na-enjoy nyo po yung adventure vlog natin, and kung gusto niyo ng mga next adventures natin, next tournaments, gagawin pa natin ito, sabihin niyo lang po sa comment kung ano yung mga gusto niyo makita, anong gusto niyo mga content, no? Kung may mga tanong po kayo, ilagay nyo lang sa comment below, tas idadagdag po natin yan. At marami naman akong tournaments na naka-line up. Actually, meron ako ng tournament ng May 12. Abangan nyo po yan. So, dyan na po tayo matatapos, and hopefully ma-enjoy nyo yung mga next clips natin. Good afternoon mga pa-Jaffers. Yan na po ang ating last game, and ito na rin ang
last day natin sa Indonesia. So yung laban po hindi ko na masyadong ginulo, tinabla ko na lang kasi wala na po masyadong changes sa final standings. So lumalabas parang ang ending ko po is 6th place. Kung manalo ko kanina, aabot as high as 5th pero wala na sa 4th. So hindi ko na ginulo, quick draw and solid draw lang tayo. At dyan po natatapos ang ating tournament. So unfortunately 6th place lang po. So talagang nasa gitna tayo nung standings kasi out of 12 players pang-anim tayo. Although tied for 5th, pero yung kinukwento ko yung tie break, hindi tayo mag-50, pang-anim tayo eh. So sayang hindi natin nakuha yung top 3 na goal. Yan ang maganda sanang prizes. Pero not bad, at least may $400 tayo, tapos yung mga appearance fee pwede na din for 10-11 days work. So yan po ang ating last day vlog. At bago natin tapusin ito, papakita ko lang ang aking lunch. So ito na po ang lumalabas na last lunch ko, no, sa Indonesia. Meron tayong Vienna sausage pagka naumay sa mga ulam. So ito meron tayong squid, calamaris, ano ba to, chicken, tsaka tofu, tapos merong beef. The 7th place, feeding master Agus Kurniawan from Indonesia. The 6th place is I am Garcia Jan Emmanuel from Filipina. The 11th place, Asaria Jody Stiaki from Indonesia. The 10th place is GM Yuju Torre from Philippines. Ya, dengan inilah, ini dia 3 juara International Master Tournament. Hello mga pa-Jaffers, katatapos lang po ng ating awarding ceremony. And nakita nyo naman dun sa ating video clip, ang ending natin ay 6th place. So ang 6th place po, ipapakita ko lang ang price natin. Ayan. 400. Ayan po, $400. So kahit pa paano, at least may price, di ba? Yun naman po ang maganda dito. Lahat naman kami may price. Siyempre, mas mataas ang place mo, mas mataas ang price. So yung 6th place, 400. Yung 7 to 12, 300. So, nakakuha tayo ng plus 100 dun sa paghihirap natin. So, suma total, hindi na rin naman po masama yung tournament, no? Ang ending natin ay 3 wins, 2 losses, and 6 draws. So, ang dami ko masyadong tabla sa mga mababa rating. Pero bawiin natin yun next time. Ayan. So, sa mga iisip magkano po ang total prize natin, kasi meron tayong appearance fee na $500 USD, tapos meron tayong pang shopping na pinamigay nila, no, na 300, and of course itong $400 US dollars natin price. So totaling 1,200. Pero may ni-refund pa silang mga $445 na ticket natin. So medyo marami-rami tayong USD na may uuwi. So kahit pa paano, okay na din. And of course, kung nanood po kayo nung Thailand vlog natin, meron tayong another $300 doon na price. So medyo marami-rami tayong pambayad ng mga utang. Joke lang, mga pambayad po ng mga bills, no? Alam nyo naman, mahal na po ang mga bilihin ngayon.
So, doon po mapupunta yung mga good day mga pa-Jaffers. Milyonaryo na tayo. 5 million kaso ano po yan Indonesian money. Hindi to peso Oh, 100,000 isa Good evening mga pa-Jaffers. Welcome to my vlog. Magsi 6 o'clock na po in the evening dito. And alis ko papuntang airport. So pauwi na tayo 7 o'clock. So actually hindi pa tayo nakapag-pack. Pero kailangan ko kasing maubos yung yung Indonesian money natin. Alam niyo naman mayaman tayo dito, di ba? Meron tayong 5 million Indonesian money. So kailangan po 'yon mapapalitan ko sa US dollar, no? Kasi pagka sa airport ko pinapalitan, lugi na po ako doon ng malaki. Baka hindi na siya umabot ng 300. Tapos pag sa Pilipinas, lalo ako mas lugi. So ito, mag-outing muna tayo, mag-adventure. One last adventure bago bumalik ng hotel at mag-empake. So meron tayong 1 hour remaining. Buti malapit lang naman po yung mall. So ayan ang nilalakad natin. Actually parang mall na to Yan Tapos mall ulit yun. So marami namang mall. Hopefully makahanap tayo ng pagpapalitan natin ng pera. So ayan po, samahan niyo po ako. Hanap tayo ng money. Malapit na po tayo sa mall. Pero meron lang dito very interesting na nakita natin. Grabe, may ibon, ang dami. Ang ingay. Nakakatakot dito. Para po silang mga maliliit na ibon. Pero tunog paniki. No, parang ganyan natatunog ng paniki, no? So yun po, haka-haka ko lang yun. Hindi pa naman ako nakakakita pa ng mga paniki. Actually nakakita na ako pero hindi ko naman sila narinig. So ganito pala dito sa main Jakarta. Ano na po ito? Ito yung parang city nila. Marami palang ibon dito. Dagdag kaalaman, Kuya Jem. So ayan na po yung 5 million natin. Napalitan naging 300 US dollars. 4.890. So meron pa tayong 110,000 Indonesian money. Baka pang gastos natin sa airport kung may mabibili pa yon, no? Parang ano na lang yun $6, 300. Baka may pang ano pa ako, dinner. Although habulin ko yung dinner kasi 6:07 na po ng gabi. At ang alis ko naman is 7 pa. So pwede pa tayong one last dinner ngayon. So habulin natin yon. Pabalik na po tayo ng hotel. Balik na po tayo sa hotel and ito na po ang ating last dinner sa Indonesia. So ipapakita ko lang. Actually, yung last dinner ngayon pa sobrang sarap. So parang masarap yung chicken, may tofu, tsaka beef. Tapos yun po yung sausawan. Tapos ito, seafood na soup. So sa tagal ko dito, ngayon lang nagkaroon ng seafood soup. And of course, sponsored by Century Tuna. So overall, ang ganda ng stay natin dito sa Indonesia. Wala po tayong ginastos kahit 5. Maraming beses gusto ko sana mag-grab ka, so lumabas yung pagiging matipid ko, no? And yung tournament naman, okay na rin. At least hindi tayo kulelat. 6 points, 3 wins, 2 losses, 6 draws. So
May appearance fee naman tayo, bayad naman po tayo dito. And ang maganda nga, libre lahat. So, marami pa silang mga freebies na binigay. So okay na po ang experience natin sa Indonesia. So ayan, one last look tayo. Ayan, 10 days tayo dyan tumira. Ang laki ng kama natin, king sized bed. Ang sarap matulog. Although masyado malaki, walang katabi. So ayan po ang ating view. Yan, and of course yung table natin for 10 days din tayo nag-edit at nag-analyze. Huling video natin sa Art Hotel. Hello mga pa-Jaffers, welcome. Nandito na po tayo sa ating boarding gate at nakapag-video tayo kasi tayo pa lang ang mag-isa dito. And siguro ito na po yung magiging last video clip natin for Indonesia. Ipapakita ko lang po yung napamili ko sa duty free. At actually ito pong chocolate na ito, matagal ko na itong hinahanap. Ang alam ko dito parang na phase out na siya. Pero nandito sa Indonesia. So ito po iyon. Ayan. Yung Nutella na maliliit ang jar. Ang cute nito, no? So Nutella. Tapos ano yan, parang babaunin mo yan isa-isa eh. Tapos kukunin mo lang. So meron kang personalized Nutella. And papakita ko na rin yung iba ko pang napamili. So iyon ulit. Dalawang Nutella and isang kisses. Yan, so pasalubong natin sa ating baby loves. Yep. Dalawang Nutella at saka isang kisses. So actually meron pang mga magnet. Kaso nasa bag ko na po eh. So ayan na po ang ating vlog. At dyan natin tatapusin ang trip natin to Indonesia. Hopefully nag-enjoy kayo sa ating adventure and sa mga games kung ginawa ko naman ang best ko, no? So dyan po natin tatapusin. Bye guys, see you next video.